Presidente sa atong mission, Pastor Abihero, nagpa-encourage din nato nga ato gyud nga basahon ang Biblia. No? Nga kung wala pa nato mahuman pagbasa ang Biblia mga igsunan, ato gyud sugdan nga natapos gyud nato pagbasa ang Biblia. Kung natapos mo nato ato na pud nga balikan. No? At least nga kini makahatag gyud kanato kadasig dugang kadasig sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung ato na may Biblia mga igsunan, atong abrihan diya sa Pinanayag Kapitulo 2, versikulo 4 o 5. So mo kini ang gisulti sa Ginoo sa iglesia dito sa Efeso. No, sa iglesia sa Efeso, aduna siya gisulti mga kaigsunan ingon nga tambag, tambag sa Ginoo ngadto sa mga kaigsunan dito. Kung aduna kami Biblia, palihog abrihin ninyo mga kaigsunan og ato nga sundan pagbasa diri. Yun rin, sa gibasa sa atong usa ka igsoon. Pinanayag 2 versikulo 4 ug 5 nito rin. Ngani bato kanimo aduna ko ikasumbong nga mao kini nga imong gibiyaan ang pag-igugma nga diha kanimo kaniadto. Uy. So aduna ikasumbong ang Ginoo sa mga kaigsuonan sa iglesia sa Efeso nga sultis Ginoo imo gyud nga gibiyaan ang imo nga gugma nga imo nga gipakita kaniadto. In verse 5, busa hinumdumi diin kagikan mahulog pag hinulsol o buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kung dili man anhaon ko ikaw o puhaon ko ang imong kandilero gikan siyang dapit gawas kon maghinulsol ka. Unsa may diskutan sa Ginoo mga kaigsunan nga ingon re nga iyang gibiyaan ang first love nga gipakita sa mga tao ngadto sa Ginoo sa una. Nga naman. Kaya din yung mga kaigsunan. Di ba? Kinsay mo uyon ana ninyo ngayon niya nga first love never dies. Tinuod na dili. Ha? Lingo-lingo mas Brother Charlie? Mamatay ka itong first love, no? Okay. So, ang gusto sa Ginoo i-emphasize mga kaigsunan. Sa atong primerong pagdawat sa Ginoo, grabe kainit to, di ba? Grabe kainit sa atong pag-alagad sa Ginoo. Asang association at tampong yun. Asang fellowship tampong yun. Asang wali. Tungod kay bago palagi sa pag-alagad, grabe kainit mga kaigsunan. Pero ang nagkadugay, nagkaunsa man. Uy, nagkabugnaw man. Nagkabugnaw, nagkaluya. O isay, mao ka na ang atong makita sa atong iglesia. Kaya makita na to, uy, sa una daghan makaining kasipa, ganun, nagkaluya. No? Ilabi na sa atong atong Sabado mga kaigsunan. No? Kami ni Brother Jeter, dito din nakasimba sa iglesia sa Maningkaw o sa ilang mga eksperyensya. Sa pagbisita po nako dito sila mga panimalay. Grabe din mga kaigsunan niya. Sa una, daghan yung kailan sila kasimba niya. No? Pero nagkanamana mo kaluya tungod sa mga problema. No? Tungod sa mga problema, nagkainay-inay o kakawala ang mga membro hangtod nga pipilan na lang yun ka membro ang ato ang nabilin dito sa iglesia sa Maningkaw. Ato yun na tabangan sa pag-ampo mga kaigsunan. I-appeal yun nato sa pag-ampo ang ilang sitwasyon dito. Nga din nga makarecover kini mga kaigsunan o mahimo nga mubalik sa pagkalipon ang atong iglesia dito sa Maningkaw. So yun na, ilang gibiyaan ang ilang unang nagugma sa Ginoo. O mo kini ang sitwasyon dito sa iglesia sa Efeso mga kaigsunan. O ang tambag sa Ginoo nga din kinahanglan maghinulsol. Hinulsolan ang ilang mga ginabuhat aron usab ang Ginoo magahatag kanila og kapasayloan. O niini nga kabuntagan mga kaigsunan, ang ako nga dagon usab nga mensahe, lessons in the life of Jacob. Unsa may atong matun-an sa kinabuhi ni Jacob mga kaigsunan, nga ato usab mapamalandungan kung unsa
unsa ang iyang mga saad sa Ginoo nga din nga wala niya matuman o ato usab kini nga ma-apply sa ato nga trutan sa mga ginabuhi. By the way, ang title sa ato nga mensahe mga kaigsunan, The Forgotten Vow of Jacob. No? Ang mga nalimtan ng mga pagigsaad ni Jacob. Okay? I know mga kaigsunan nga nasinati na kayo nato, common kay nato ang istorya kabayan ni Jacob mga kaigsunan. So kini nga pagigsaad iya kini nga gihimo, no? Kabalo man kita sa story ni Jacob, no? Kinsa ganito iyang kaluha? Si Esau. Okay. And then si Esau mao gyud to ang kamagulangan. No? Mao gyud to ang kamagulangan si Esau. No? And then ang normally ang panalangin yun o ang manununod yun sa una normally ang manununod yun katong yun ang firstborn, no? Ang kamagulangan yun mo ginay panalanginan sa ginikanan nga mo'y manununod sa ilang kabtangan, no? Sa mga panalangin. Okay, so si Esau ang paborito sa iyang papa. And then si Jacob ang paborito sa iyang mama. Og nagpagtubo sa istorya mga igsunan nga din si Jacob iya nga giagaw ang panalangin nga para unta sa iyang igsuon og niresulta nga din siya nilayas tungod kay si Esau nga igsuon gusto po siya nga patyon. Og dito nagsugod ang history mga igsunan. Okay, nga si Jacob nagahatag siya sa iyang pagigsaad. It was meant as he was fleeing from the wrath of Esau, for Jacob had stolen Esau's blessings from their father Isaac. So dito nagsugod nga nilaya si Jacob gikan sa ilang panimalay. So samtang siya dito sa Beersheba, dito siya patubang sa Haran, o dito sa Bethel mga kaigsunan, nagpahulay siya rito in Genesis chapter 28 verse 10 to 15. No, dito siya nagkatulog, no, nagtulog siya og dito adunay panan-awon nga nakita. No, adunay siya panan-awon. There he had dreamed in which he saw what we call Jacob's ladder. Nga din adunay mga anghel nga din nagsagi nga ang usa ka hagdan gikan sa yuta patubang to sa langit og adunay anghel nga nagasaka panaog nga kini magigsunan sa iya naganggo nagpakita kini sa promesa nga din ang Ginoo gyud magpakig-uban kay Jacob gikan sa iyang pagbiya sa ilang panimalay hangtod nga mobalik siya dito sa ilang panimalay. So kato simbolo siya or panumdum to sa Ginoo ngadto kay Jacob nga di siya pasagdan sa Ginoo. So grabe ang panalangin ang angko ni Jacob magigsunan nga wa gyud siya pasagdis Ginoo, wa gyud siya biyahe sa Ginoo niadto nga panahon na bisan to nilayas man siya gikan sa ilang panimalay. And then dito nagsugod mga kaigsunan, the dream prompted Jacob to make his vow. Kato nga damgo, kato nga panan-awan niya nakita, moto'y naghagit kay Jacob nga muhatag siya pakigsaad sa Ginoo. No, kung ato nang basahan niya mga kaigsunan diya sa Genesis chapter 28 verse 16 to 22, diya nakita nato ang saan. Unang saan ni Jacob, to make the Lord his God if God carries out his promises. Ang unang saan ni Jacob nga ang Dios ng Diyos sa langit ang iyang simbahon kung tumanong sa Ginoo ang iyang promisa. Ingon si Jacob, kung tumanong sa Ginoo ang promisa, ang Ginoo lang yun sa langit ang akong simbahon. Ikalawang promisa niya, to sanctify the stone upon which his head had rested and which he has set up as a pillar. So nga iya itong gibalaan, kato nga iya nga giunlanan nga bato, no? Katong giunlanan niya nga bato, yang higdaan, iya itong nga gipatindog o iya itong nga gibalaan mga kaigsunan.
o iya mo nga haliki siya pagigsaad sa Ginoo. O ang ikatulo, to give God a tenth of all that God will give him. Sa paghatag niya ngadto sa Ginoo sa ikapulo sa tanan nga butang nga ihatag sa Ginoo ngadto kaniya. So mo ni ang tulo ka pagigsaad ni Jacob ngadto sa Ginoo kung ang Ginoo magatuman usab sa mga promesa nga iya nga gihatag ngadto kay Jacob makaisunan. So padayon ta, no? Padayon ta. So after niini iya nga damgo og sa iyang pagigsaad sa Ginoo, si Jacob na usab, no? For the next 20 years, si Jacob dito siya nagpuyo sa Haran. Og tinuod man kaigsunan, dili basta-basta ang panalangin sa Ginoo ngadto kaniya. Tinuod dili. Tinuod yun mga kaigsunan. Siya nagaangkon siya og dako kayo nga pamilya og mga kabtanan. No? Kay usa raw tatoy pangasawa ni Jacob, napila na may noon. Nahimong upat. No? Nahimong upat. So, dako na kaya yung pamilya, daghan na siya magkabataan. Kaya sa una mga kaigsunan, mahimo nga matawag ka, ligon ang imong panimalay kung daghan ka nga, daghan kag sakop. No? Daghan kag mga kabataan, daghan kag sakop. So, ligon yung ka kay daghan kag pamilya. No? Lahat man ron kay kwartahanay mo ron. So una mga kaigsunan, padagko ay pamilya. So gihatag to sa Ginoo ngadto kay Jacob. Dili lang kay ang dako nga pamilya mga kaigsunan, dako pud siya og bahante kay bisan kapila pa ang iya nga gilis-gilisan sa iya nga ugangan, ang iya nga sahod, ang iya nga sweldo, pero gipanalangin gyapon siya. Aduna siya dagko kayo nga mga panon sa karnero o mga bata nga kaigsunan. Unsa pa gyud? Apan Jacob's return, God kept himself. Ano man? Sa nagditunto siya sa iyang ugangan nagpuyo dito sa Haran. So, nag-aangkon siya dako nga bahandi dito, dako nga pamilya. Then nagplano po siya na muuli nga to sila nga lugar sa iyang pamilya. Giproteksyonan gyapon siya sa Ginoo. Pero giampas ko na siya. No? Giampas siya sa iyang ugangan. Pero giingnan gyud si Laban sa Ginoo magkaigsunan. Ipadamgo gyud siya in Genesis chapter 31 nga magbantay gyud ka wala gyud kay daotang himuon sa akong anak nga si Jacob. Itay magluwat gyud sa Laban. Kay gusto mo ta tong bawion ni Laban ang tanan nga kamtangan ni Jacob. Pero kay pagnuan siya sa Ginoo, ayaw pagsulti og dili maayo ngadto sa imo nga sa akong anak nga si Jacob. So wa gyud niya hilabti si Jacob. And then napoy laing problema si Jacob ato. Ang iyang igsuon. Kay una gusto niya sa pagyo si igsuon. Kini magtatagbo mi si akong igsuon ani kasi patay na yung ani. Pero ang Ginoo gyapon nakaigsunan naghatag kaniya kaluoy, no? Naghatag kaniya kaluoy og si Esau wala gyud mohimo og daotan ngadto siyang igsuon og nasiptig gyud ang kinabuhi ni Jacob. So pangutana, gituman ba sa Ginoo ang iyang asaad ngadto kay Jacob? Gituman gyud, no? Gituman gyud sa Ginoo ang kaigsunan ang iyang pakigsad, ang iyang saad ngadto ni Jacob nga siya makiguban kaniya. Gitagaan siya dako nga pamilya, gitagaan siya dako kay nakabtanan, giproteksyonan siya gikan dito sa iyang pamilya. Pagbiya niya sa Haran o giproteksyonan usab siya gikan sa iyang pagsukat siyang igsuon nga mao si Esau. Grabe nga pagpakamaayo ang gihimo ni Jacob sa Ginoo ngadto kay Jacob magkaigsunan. Pero ang pangutana, how about the promise of Jacob ngadto sa Ginoo? Iya ba kaning natuman? So atong tan-awon karon magkaigsunan. So human ana nga nasafety na kinabuhi ni Jacob. Si Jacob dito na siya by the time of our text in Genesis 35, Jacob had been living in Canaan in 10 years. He had settled near the city of Sichem.
But he had not bothered to go back to Bethel, where the Lord had appeared to him and where he had made his vow. So magkaigsunan, dito siya sa Sitchin nagpuyo, no? Pero wag na gid siya mo balik dito sa lugar sa Bethel nga di nagsaad siya sa Ginoo nga iya gyud tong balaanon nga mao nga bato, balaanon gyud tong nga lugar kay dito nagpakita ang mga anghel sa Ginoo nga naghatag kaniya og proteksyon sa iyang kinabuhi. Dinhi nato nakita nga nakalimtan ni Jacob ang iyang pakigsaad ngadto sa Ginoo. Pero ang nakanindot mga kaigsunan, ang Ginoo nag-remind kay Jacob. Ato basahan sa versikulo 1, yung rin. O ngayon ang Diyos kang Jacob, tumindog ka o tumugas ka sa Bethel o magpuyo ka dito o magbuhat ka o usa ka halaran alang sa Diyos na mitong na kanimo sa pagkalagyo nimo gikan sa imong igsoon nga si Esau. No? Kay unay saan ni Jacob ngadto kay sa ato nga Ginoo. So, giremind siya sa Ginoo nga Jacob, tindog ka, balik dito sa Bethel, paghana dito, kay dito ikaw nakigsaad o nagpakita dito ang mga anghel kanimo. So, giremind siya sa Ginoo, balik dito sa Bethel, kay dito ikaw nakigsaad. Okay? Kaya nalimtan ni Jacob makigsaad. Parayta. Unya si Jacob ingon siya panimalay o sa tanan nga diha buhat kaniya, isalikway ninyo ang laing mga Dios nga naa sa taliwala kaninyo. Uy, naa din laing Dios mga igsunan ang iya nga pamilya. Unya sa pisaan ni Jacob sa Ginoo, ang Dios lang gyud sa langit ang simbahon. Iyon siya, kung ang Diyos maghahatag ini nga promesa, iyang pagigsaad sa kuha, ang Diyos na din sa langit ang akong simbaon. Pero ato nakita na rin, uy, naa din sila ilayan na Diyos. So, giremind siya sa Ginoo, and then, nibalik siya dito sa Bethel, aron sa paghanad, o himo po niya, inan niya yung pamilya, isalikway ninyo ang inyong nga lain nga Diyos. Kay ato panahon na naas na lain nga Dios nga gialagaran mga kaigsunan. Palahita. Yung sarili. Isalikwan ninyo ang lain mga Dios nga naat taliwala kaninyo. Maghinlo kamo. Ilisan ninyo ang inyong mga bisti. Dito mga kaigsunan. Giawag yun ni Jacob nga diin nga sila mubalik sa pag-alagad sa Ginoo. O muna sa pagmubo sa istorya, nakaabot na sila dito sa Bethel, kauban ang iyang pamilya magkaigsunan, o nagtukod siya dito usa ka halaran. Ingon nga, dito iyang gituman ang iyang pagigsaad, samtang mitungha ang Dios, samtang siya ni kalagyo, gikan sa iyang igsuon nga si Esau. O dito magkaigsunan, dinhi nato nakita, nga din aduna gyud mga pakigsaad si Jacob nga wala niya natuman, pero giremind siya sa Ginoo og iyang gini nga gituman. Muna nga diha sa ato nga text ganina, ang Ginoo nag-awag yun nga atong balikan ang ato nga first love, ang atong pakigsaad ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. So aduna tayo pipila ka mga lesson nga atong matun-an karon nga I hope nga makahatag kini nato og pamagmulandong samtang kita magalagad sa Ginoo. Unang lesson. First, God expects us to keep the vows we made. Ang Ginoo nga kaigsunan, nag-expectan yun nga kita kung aduna tayo mga pagigsaad ato og yun nga usa tumanon. By the way, nabang tayo pagigsaad nga atong nagisaad sa Ginoo? Maghilo man kayo. Pero hinay kayo. Kitang tanan mga kaigsunan, I know, nakitang tanan aduna tayo mga pakigsaad sa Ginoo sa atong pag-alagad. Siguro ang atong pakigsaad mga kaigsunan, nga di nga kita mahimong gyud nga samtang nahimong kita ang Kristohanon, nga di ka musunod gyud sa Ginoo. Nga kumuha kita sa iya nga giporton. Na siguro ang ato nga promesa nga Ginoo, kung asa ko nimo padalon, moadto gid ko nga Ginoo, kung asa ko nimo ipadala, moadto gid
Ginoo asa ko nimo pawalion muwali ko. Nga Ginoo kung unsa man ang mga responsibilidad nimo ihatag nako ako kining dawaton usay mo kana ang atong pagigsaad makigsunan. But sometimes malimot ta. Pawalingon ta, ikaw ra sa brad. Murag wa man ko kaprepara. Natay krusada, kamulang sa dito brad, kayo murag kapoy man. Pero atong balikan ang atong promesa. Atong balikan atong promesa makigsunan. I know nga nag-promise ta. Nga diin, ato yun nga sundon, ato nga tumanon, kung unsa man ang pagigsaan nga ato nga gisulti sa Ginoo. Kaya nga diyan makigsunan. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, 5, 4 hangtod sa 5 na yun diha. Busa kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini. Kay dili siya gustong binuang. Busa buhata ang gisaad mong buhaton. Mayo pagdili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. Uy, prangka-prangka po ng Biblia, no? Klaro kayo isultis kito yan. No? Na kung ano naman tayo pagigsaad sa Ginoo, ato dayon nga tumanon. Kaya yun siya, maayo na lang dili ta manaad kaysa manaad ta nga dili ta mutuman. So magigsunan ato gyud iampo sa Ginoo, no? Kay kitang tanan bisan ako magigsunan. Kitang tanan aduna gyud diferensya ani. No? Kay aduna gyud tayo usay nga mga pag-igsaad nga atong malimtan diha sa Ginoo. Ikaduha nga punto magigsunan. Ikaduha nga punto. We are prone to forget our vows when God has fulfilled His side of them. Usay malimot na ta sa atong saad sa Ginoo kung katong atong gihangyo sa Ginoo natuman na. Di ba? Kay kada bang muhatag tag bargain sa Ginoo, nagatry na mo ana? Ginoo kung papasaron ra gyud ko nimo, mualagan gyud ko nimo. Gagnas mga estudyante. Ginoo kung papasaron lang ko nimo sa exam, mo simba na gyud ko. Ginoo kung ayaw mo na ko nimo sa akong balatian, mualagan gyud ko Ginoo. O Ginoo kung imo kong tabangan sa pagsulbad sa akong problema, magpatulad-anon gyud ko sa pagsimba. Mo'y kalabanan nga pag-igsaad nga usahay atong mahimo magigsunan. Pero atong i-record, ato ba natuman sa Ginoo wala? Natuman. Kay wa gyud ta pasagdi sa Ginoo. Pero ako mutana, ang atong isaad natuman sa Ginoo. Usahay dili nato katuman. Magigsunan, dako kay ni nga reminder sa atoa. No, dako kay ni nga pagpamalandong sa atoa. Kung unsa ang atong himuon karon. No? Kay daghan kay nun ana magigsunan. No, daghan kay nun ana nga sa ilang ang pag-igsaad sa Ginoo, wala na nila natuman. Pareho sa akong na-assign na sa una, na-assign ko sa Occidental. Kaya, aduna ko yung nabisitahan mga kaigsunan. No, sa karaan yun nga Betista, karaan yun nga Liman. No, Bagiitan. Pero niundan na siya o simba. Niundan na siya simba. So, sana magbisita nito mga kaigsunan, kana ba nga, kada mga niundang nagsimba pero maghinambog pa siya. Pastor, kita ka ng bukid diha. Gibagtas na namo na sa una aron magbayusta nila. Daghan akong lugar na atuan tungod kay pagtungod sa buhaton sa Ginoo. Kapila na ko nahimong nga liman. Daghan ako nga mga tao nga nadala dito sa iglesia para nga mabautismuhan. Pero ang pangutana magkaigsunan, imo na nahimo sa una. Mayo kay nahimo na nimo sa una. Pero ang pangutana, kumusta man ka karon? No? Kay dugay na mo, wa na mo pud siya mosimba magkaigsunan. Ang uban po ninyo nga, gulang naman ko. Ilan ang punas mga batanon. Pero atong hinumduman magkaigsunan, ang pag-alagad sa Ginoo wala biya ni retirement. No? Dili diyan ni pareho sa atong trabaho kay gulang kung gulang-gulang ngayon ka
pwede nga mo retire lang ta kay mo pahuway ta sa tong trabaho kay anang pud gasulod nga mga bata. Pero ang atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, wa may retirement hangtod ni gutom sa atong kinabuhi ug hangtod ni pag-abot sa atong nga Ginoo. O hangtod ni sa atong pag-abot sa gabot sa atong Ginoo mga kaigsunan. O siguro ko mao kini ang atong asahan sa Ginoo. Nga din pagmatilod-anon ta. Dito po sa Yagi ka district ang nasaynan, ako ko'y usagit ka elder makisunan nga nabisitahan, pero ato nga tuiga, wala na siya na imong elder, na imong treasurer na po siya. Yan siya, pastor, sa una, ako pa elder, sige ko pang Bible study. O, sige ko pang Bible study. Pero karon kay di naman kong elder, sila na po Bible study. Ito, nakalimot ko sa kong buwilingon. Usak dahil ta mag-Bible study ng mutang elder. Usak dahil ta mo trabaho sa bulato sa Ginoo kung mahimot ng elder. Ang bulato sa Ginoo magkaigsunan ang pag-Bible study, di lang kung pilion ta nga pangulo sa iglesia kung ato gyud nga gitawat. Nalimot lang ko sa quotation asa to na basa sa writings ni Mrs. White makigsunan. Ingon niya, once nga ato gidawat sige ni Jesus, ingon nga atong personal manluwas, ato usab nga gidawat ang responsibilidad sa pagpanaog og hamiling kalag diha sa tilang sa Ginoo. Buti pa sabot kinahanglan kitang tanan TMI, total member involvement mga kaigsunan, kitang tanan magadala nini nga mensahe. But usahay malingon kita kung gituman as Ginoo ang iyang saad, pero usahay kita wala kita magatuman sa atong isaad sa Ginoo. Ikatulo nga punto. We are prone to forget our vows when things are going well. Kung maayo na gani, kung dagang problema, Ginoo, tabagin na problema, malagad na ito nimo. Malagad na ito nimo. Pero kung sulba na gay problema, kapoy magay Ginoo. Ato tagsimpan, magsigir mo di ako glali sa lisod. Dili na lang kusparay. Magigsunan, ato yung hinumduman, no? Ato yung hinumduman ang ato nga patigsaan sa Ginoo. In the case of Jacob, he had a nice family. Nandito kaya pamilya, dagan siya pamilya, dagan siya kaptangan. Nagkuyo siya dito sa mga lugar na dito kaya magkaigsunan. O dito, nataway na siya. Wa na. Nalimot po siya sa pagbalik ganito sa Bethel, din niya siya nagsaal sa Ginoo. This is often true of many Christians. Many obey the gospel at times in their lives when they are troubled. Kung nasa sa hospital, nasa mga problema, dagan kayo mga mag-bargain sa Ginoo. But later, especially if they enjoy financial security, they forgot their commitment to God and Christ. Pareha sa usa ka istorya mag-igsunan diya sa unang Kronikas 26 versikulo 1. Kini si Uzias, no? Napulo og 16 anyos pa nahimo na siyang hari. Grabe no. Batanon pa kayo nahimo siyang hari. O according sa story ng kaigsunan, iya gyud nga gihimo ang pinakamaayo sa mata sa Ginoo, no? Yung o gikuha sa tibok katawan sa Juda si Uzias nga may napulo og 9 ka tuig ang panuigon. Ingon nga inis nga naman o iyang gibuhat katong matarong sa mga mata ni iyo ba sumala sa tanan nga gibuhat ni Amasiyas na iyang amahan. Gibuhat niya ang tanan nga maayo. Pero unsay iyang gihimo magigsunan? No? Iya magibuhat ang tanan nga matarong. Apan verse 15. Apan sa nalig-on na siya. No? Stable na iyang kinabuhi. Lig-on na siya kay kato batan-on pa to siya ato. So sunod-sunod sa siya. Sunod ko Ginoo, tabaki ko ani kay para malindot ko. Pero samtang nalig-on na siya, ang iyang kasing-kasing nagmapahintaston, mao nga siya naghimo sa mangin-ay ug siya nakalampas batok kang hiuma ang Dios. Lisod ay kinunana, no? No? Samtang napatay problema, murag doon tas Ginoo. Pero kung masulba na itong problema, uy, nilayo-layo na may doon tas Ginoo. No? Pareha dito sa doon na experience siya makiksunan. No? Dito sa gihulngan, dito ko nasin sa una. Naagito yung sa katigulang. No? Sa katigulang, nakita na ko. Paralyzed na siya. Sige na, nag-wheelchair na siya. Pero, wag yun na
dili absent sa simbahan. Sa iyo pa kay nang motungha, no? Ginahatod pa na siya. Layo man niyang balay, ginahatod yun na siya tricycle, ipakyaw din niya para nga makaabot ang simbahan din. Pagpaulit po, magpakuha na siya. So dili basta-basta ang gasto niya, kaya mapakyaw po din siya tricycle para nga makaato siya simbahan makigsunan. Kada Sabado naabot siya. Pero ang sa iyang experience siya makigsunan, limon siya. Pastor, siya pastor. Ako yun nga gisulit akong panahon karon. Nga diin nga nagmasakit na ko. Nga magmasikip na ko nga buhi pa ko. Kaya siya. Kaya sa una nga ligon pa ko, wag yun na ko nihimua. Adventista man ko. Siya, Adventista man ko sa una. Nakapitan man siya dito sa ilang lugar sa una. Yun siya. Pero tanan nga bisyo iya ko nagihimo. Sugal, inom, tanan. No, tanan niya gibuhat ang dili maayo makisunan. Pero dito ra niya na-realize nga naa na siya sa kanamang sitwasyon nga di na gyud siya ka lakaw. Dito pa niya na-realize nga diin nga wala niya matuman ang iyang pakigsaan sa Ginoo. So ingon siya, pastor, karon gusto na ko nga akong ibalik ang akong commitment sa Ginoo. No, muna nga kada Sabado mga kaisunod, wa kita siya absent dito sa simbahan, no? Pero ang akong punto ra gyud, dili na to ulaton nga aduna pay matabo sa atong kinabuhi usa pa ta magseryoso sa atong pag-alagad sa Ginoo. Di na to ulaton nga aduna pay matabo sa atong pamilya magigsunan, usa pa ta magseryoso ug motuman sa atong pag-igsoon sa Ginoo. Like sa gihimo sa usa ka batan-on nga hari si Osias. No, sa bata pa siya, sa di pa kay siya ligon, namanilaanan siya sa Ginoo, pero samta na ligon inon siya, usak pa siya, may biyas pag-alagad sa Ginoo. Away pa siya sa Ginoo, magigsunan ni subak na siya sa Ginoo. Pero atong inumduman kung unsay gisulti sa Biblia. Deuteronomio kapitulo 8 versikulo 11 hangtod 20 ningon. Magmatngon ka aron dili ikaw mahikalimot kang hiyubang nga imong Dios sa dili pagtuman sa iyang mga sugo o sa iyang mga tulumanon o sa iyang kabaloran nga ginasugo ko kanimo nining adlaw. Ang tampag sa Biblia magigsunan, magmatngon ta basin makalimot ta sa pagtuman kung unsa ang gisugo sa Ginoo. Mo ginatubatayan, magmatngon ta magigsunan basin baya malimot ta. Ikaw-pat nga punto. We are prone to forget our vows when we have allowed ourselves to be influenced by the world. Dali ta makalimot sa atong pag-igsoon sa Ginoo magigsunan kung itugutan nato ang atong kinabuhi nga maimpluwensyahan sa kalibutanon ng mga butang. Labi na karon panahon na. Grabe kaya ang impluwensya sa social media. Grabe kaya ang impluwensya mga igsunan sa social media. Nga usahay makagubat sa atong pag-alagad sa Ginoo. So sa panahon sa ni Jacob, no? Si Jacob nagsaad siya na ang Dios na sa langit ang akong simbahon, pero gialaw niya ang mga Diyos nga pagahimuon or pagasimbahon pud sa iyang pamilya. Iyang gitugutan ang iyang pamilya, ang iyang mga asawa, ang iyang mga kabataan nga mag-angkon pud sa lain nga Dios. Kung atong batayan po sa atong pamilya mga kaisunan, basi gitugutan nato ang atong balay. Ang atong balay. Basi biya atong gitugutan nga adunay mga Diyos na atong ipasulod diha. Ang word nga Diyos mga kaisunan, dili ra biya na kay katong mga larawan. Ang word nga Diyos, dili ra biya na katong mga ribulto nga pagiluluhuran. Ang pulong Diyos mga kaisunan, kung unsay nakaagaw sa atong atensyon kaysa atong pag-alagad sa Ginoo, mao nay atong Diyos. Kung ang atong cellphone mao ni nakaagaw sa ato ang focus ngadto sa pagsimba nato sa Ginoo, ang cellphone nahimo natong Diyos. Kung ang atong TV mao nay atong ifokusan, wala na tay panahon sa atong pag-worship. Tungod kay naatay ginasunod nga mga teleserye, ang TV mga kaigsunan nahimo na natong Diyos. Kung ang atong ipalabi ang atong trabaho kaysa atong pag-alagad
ang atong trabaho gihimo na tong Dios. Si Jacob mag-igsunan, nalimot siya siyang sa Ginoo. Tungod kay iya gyud nag-allow ang iyang panimalay nga mag-angkon pod og lain nga Dios. O mo ganina kung atong basahan ang Biblia diya sa verse 2. Unya si Jacob ingon sa iyang panimalay og sa tanan nga diha ubad kaniya, isalikway ninyo ang laing mga Dios nga anaa sa taliwala kaninyo o maghinlo kamo o ilisa ninyo ang inyong mga bisti. Tungod kay gitawag siya balik sa Ginoo nga igsunan. O kita karon kung aduna man tay mga nalimtan nga mga pagigsaad sa Ginoo o kung aduna may mga Dios diha sa atong panimalay, ang tambag sa Ginoo nga igsunan ato kining isalikway. Mag-ilis kita, atong baguhon ang atong kinabuhi. Ang atong slogan karon nga tuig hangtod 2027 mga kaigsunan. One Voice 2027, all things new. So muna siya, One Voice 2027, all things new. Yan naman ipagkimitan, all things new. Kay gusto mga kaigsunan, nga din aduna gid kabaguhan sa ato nga kinabuhi. Karon atong preparahon ang atong kinabuhi karon, ang atong pag-alagad sa Ginoo niini nga program. Kini nga program karon man ing 2027 makaigsunan, pero ang preparation karon nga 2026. Ato gyud nga panipamutan nga aduna gyud kabaguhan sa ato nga kinabuhi makaigsunan. O atong isalikway ang mga Dios nga naa sa ato nga tutag sa mga panimalay. O gay kalima tapusan makaigsunan. If we have forgotten our vows, we need to go back to the beginning. Kung atong nalimtan ang atong pag-igsaad, balik ka sinundanan. Balik ka sinundanan, pag-igsunan. Parang ni Jacob, nalimtan niya, ginimay siya sa Ginoo, ingon ng Ginoo, balik dito sa Bethel. Dito ka nag-igsaad sa Ginoo. Ni balik si Jacob, pag-igsunan. Nagtugod siya, hararan dito, kauban siyang panimalay. O gisalikway nila ang ilang na Dios. Kung karon usa, kung ano naman tayo mga nalimtan ng mga pag-igsaad, atong sundan sa primero. No? Kung atong na realize mga kaigsunan nga sa una, dasig magkayo ko. Sa una, sayo magkayo ko simbahan. Sa una, asang krusada, ato maging ko. Sa una, asang mga program, ato maging ko. Karon wala maging ko kato. Kung wala natarumang mga kaigsunan, sundan na to. Sundan na to mga kaigsunan. Atong i-renew ang atong pakigsaad sa Ginoo. Ato kining i-renew mga kaigsunan. Aron atong sa maangkon ang panalangin sa Ginoo. And then ang katapusan, mga kaigsunan. Finally, when we fulfill our forgotten vows, there are renewed blessings. Wow! Kaganito ta mga kaigsunan. Kung atong gituman ang atong nalimtan, no? Nalimtan ato ng mga pagigsaad, ato na po'y ma-renew ng mga blessings nga ato madawat ikan sa Ginoo. Like Jacob ang kaigsunan. When Jacob fulfilled his vow, God appeared to him and renewed the promises that had made to Abraham and Isaac. Atong basahan. Genesis chapter 35 verse 9 to 10. Sa pag-iuli ni Jacob gikan sa Mesopotamia, ang Dios mituma kaniya pag-usab o gipanalanginan niya si Jacob. Miingon ang Dios kaniya, Jacob ang ngalan mo, apan sukad karon Israel na ang ngalan mo. Busa ginganlan siya o Israel. No? Mga kaigsunan, ang word nga Jacob or Jacob, negatibo kaayo nga meaning. Kung sa may meaning anak? Dalo. Jacob. Dalo. Jacob. No, Jacob yung mga kaigsunan. Ano na yung negatibo nga meaning? No? So, pagbalik niya dito sa Bethel mga kaigsunan, human siya, iyang girenew ang iyang pag-igsaad sa Ginoo. Naghalad siya dito, gitagpo siya sa Ginoo. Pag iyang pag-uli, gitagpo siya sa Ginoo. Kung gipanalanginan siya sa Ginoo, yan siya, ang ngalan nimo si Jacob, pero karon pagkatawag ko na kag Israel, nga meaning mga kaigsunan, siya ang amahan sa unsa? Siya ang amahan sa mga katawan sa Ginoo. Wow!
new identity. No? Kung sa una, ang pag-ilas mga tao sa una, usay, kitagod mo usab mo muna itong apelido usahay. Si Juan katong palahubog. No. Na Juan na nga palahubog ang atong apelido, nahimo ng palahubog. Katong si Tarpulano nga kawatan. Wala naman, nanay sumpay, nanay identity, nanay ilhanan nila sa ato nga, ngalan kung unsa ang ato nga, ginahimo. No? Nanay identity ang atong mga silingan, kung unsa ang atong binuhatan mga kaigsunan, pero kung mubalik tas Ginoo, kung mubalik tas pag-alaga sa Ginoo, kung atong i-renew ang atong nga mga pag-igsahan sa Ginoo mga kaigsunan, we can have a new identity with Christ. Dili na natawag ta sa ato silingan. Kato si Jose nga masimbahon man pero wa gid mo sa magkinaiya. Pero samtang atong gi-renew ang atong pag-igsahan sa Ginoo kaigsunan, makita na sa atong mga silingan nato. Wow! No? Si Brother Jeter, matinabangon kayo si Sister Winnie. No, matinabangon kayo, muduaw Dios mga masakiton. Mutabang Dios sa mga nagkinahanglan. Mga kaigsunan, aduna tay bag-o nga identity diha sa Ginoo. Ug mao kini ang atong iampo mga kaigsunan. Kung aduna magitay mga kapakihasan, ang Ginoo nagasulti. Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad og buhaton ang matarong og mopasaylo ngayon sa tanan tang mga sala og maghidlo sa tanan tang mga kalapasan. Mga kaigsunan, ningtak na pero sigaw tuhon. Ako gyud gabuhi nga pag-ampo. Nga karon, ato sang usisahon ang atong kinabuhi. Atong iampo sa Ginoo. Ginoo, basit nalimot ko. Basit na ako'y nasaan kanimo nga wala na nako matuman karon. Ginoo, kung nainumduman man ato atong nasaan, Ginoo, pasaylo ako. Wa gyud nako matuman ang akong nasaan diha kanimo. O kung ato kini himuon makaisunan, ato sa mga ko, tabangin ko Ginoo. Nga sugod karon, ato kini matuman. Kung ato kini nga mahimo kauban usab sa mga tama, nga pinaagi nini makaisunan, makaagkon kita bag-o nga identity niya sa Ginoo. O kita tanan mahimo gyud nga mapreparar sa pagbalik na niya sa atong gamanan nga Dios. Daghang salamat ug ang Ginoo magapagpaay kanato tanan.